masyadong malamig yung tubig. Hawakan ko. Ang lamig. Parang tubig sa refrigerator. Ganun kalamig yung tubig. Good morning mga kabok. Ngayong pong araw ay pupunta kami sa Kitsilano sa clinic kasi magpapa-eye check up kami. Kasama ko yung kaibigan ko kasi yung kapatid niya doon nagtatrabaho. So after namin magpa-eye check up is kukuha kami ng sunglass. Kasi mga kabok, kasama yun sa benefits ko sa work. So kailangan kong gamitin bago matapos yung 2020. So ayan, so see you later at papakita ko sa iyo yung mga views doon. So ayan mga kabok, nandito tayo sa labas sa may bus stop. So naghihintay tayo sa bus na darating. Yan po yung mga destinations na pwedeng sakyan dito. Pero bababa tayo muna ng McDonald's para magkape kasi masyado pong maaga, nasa 5:30 pa lang. So madilim pa ngayon, tsaka mahamog. Ayan, so magliliwanag pa po ng mga 8 o'clock. So see you later. So ayan mga kabok, nasa McDonald's na kami. Magkakape muna kami kasi medyo mahaba-haba yung gabihin namin. So from dito sasakay kami ng bus ulit papuntang Coquitlam Center, tapos mag-i-skytrain na kami papuntang Vancouver. So ayan, sa McDonald's kami, loob ng McDonald's. Ayan po, wala pa masyadong customer kasi maaga pa, pero ang drive-thru nila busy na. Ayun mga kabok, dito namin sa loob ng bus 701 papuntang Coquitlam Center. So mga nasa 10 minutes lang nandun na kami. Yan po yung loob ng bus. Dito po kami sa pinakadulo. Yan. So pagbaba ng Coquitlam Center, sasakay po kami ng Skytrain. So pagdating doon, makikita yung Skytrain. Yan mga bok, papunta tayo sa Skytrain station. Kakababa lang namin sa bus. So yun po, medyo madilim pa rin. Nasa 7 o'clock na po ng umaga. Yun, marami na din mga nagko-commute ngayong oras na to kasi nga papunta ng trabaho. So ayun mga kabok, andito na kami sa taas sa Skytrain station. So hinihintay na namin yung sunod na train papuntang Vancouver. So yun po yung screen dyan. Diyan ka titingin kung ano yung mga sunod na train na darating. So ayun, dito po tayo sa Coquitlam Central Station. Ayan. Yung train na po na iyan, papunta po yan sa Lafarge. Sa Lafarge Lake, yun po yung dulo ng station dito. So pag bumalik yan, yan ata yung masasakyan natin. So ayan na po yung train. Dito po tayo sasakay ngayon. Ayan. So medyo marami ng tao sa loob. So tara na, pasok na tayo.
Ay mga kabok, andito na kami sa Production Way University Station. So lipat kami ng train papuntang Waterfront sa Vancouver. So ayan, hihintay namin yung sunod na train. So ayan na po yung train na sasakyan namin papuntang Waterfront Station. So ayan, papasok na tayo. Ayan, wala pong katawa-tao. So nasa mga tatakbo ng mga 20 to 25 minutes bago kayo makarating doon. So ayun po, stricto pa rin dito kasi kailangan nakamask ka pag sumakay ka sa mga any public transportation. Ayun mga bok, galing kami ng Granville Station, bumaba kami dyan. So andito na kami sa Vancouver. Ito na. Ayun mga kabok, dito na kami sa highway. So Kitsilano, 4th Avenue and Arbutus Street. So sabi dito sa map, sa left side daw yung Kitsilano Beach Park, Kitsilano Pool at saka Seaside Greenway. So papunta na kami doon ngayon. So let's go. Nagda-drive yun, tol. Ayan mga bok, nandito na kami sa baba. So natatanaw na namin ang Kitsilano Beach. Ayan po. So marami na pong naglalakad dito. Yung mga naglalakad dito, malamang yung mga nakatira dyan sa mga malalapit. So sumagip muna kami dito kasi nga yung appointment namin sa eye check up at saka sa sunglasses 11 pa.
or 11:30. So ayaw din namin malit sa appointment, kaya inagahan na namin. So ngayon may oras pa kami. So pasal muna kami saglit dito para makita nyo yung tanawin dito sa Kitsilano Beach. Ayun. So ang ganda ng views dito. Dagat. Tapos makita mo din yung mountain. So galing doon sa location ko, sa bahay, sasakay ka ng isang bus papuntang Coquitlam. Then nilipat ka ng Skytrain. Then pagdating ng Skytrain, dalawang lipat din papuntang Granville Station. Then yun, pagdating ng Granville Station, magbabas ka ulit pupunta dito sa Arbutus Street, 4th Avenue Arbutus Street. So yun, UBC bus sasakyan mo papuntang Arbutus Street. So ayan po. Ito po yung tanawin dito ngayon. So mapapansin nyo po yung mga buhangin may puti-puti dahil po malamig, kaya ganun. Ayun, dyan. So hinahanap po namin yung swimming pool, yung longest pool in Canada. Yun po yung information na search ko. Yun po yung pinaka longest na swimming pool sa Canada. So hanapin po namin. Pupunta na kami doon. Tayo ngayon, tuturuan ko kayo ng mga basic exercise. Basic exercise. So magja-jog ako. Pwedeng backward. Pero mag-ingat lang, baka matugma kayo. Pwedeng sideward. So wala kayo nakikita na naligo kasi masyadong malamig yung tubig. Hawakan ko. Ang lamig. Parang tubig sa refrigerator. Ganun kalamig yung tubig. So hindi kaya. Pero pag summer, ang daming tao dito for sure. Eh first time ko din pumunta dito kaya ayun. Pero next summer tatry namin bumalik para makita nyo naman yung dami ng tao. So ayan. Hinahanap pa rin namin yung longest beach in longest pool in Canada. So kaya dito pumunta ako, nandito. Baka nandito. So sa paghahanap namin ng longest pool of Canada, napadaan kami dito sa Vancouver Maritime Museum. Sa loob nito, meron diyang barko. Pero hindi mo talaga yung malaking barko. Maliit lang.
pero ngayon close siya. So dito naman makita natin yung malaking angkla. Yun po, sobrang laki. Then sa harap po, pa rin beach. Ito po, may submarine dito. Submarine. Jump. Jump ako no? Akala nyo hindi ako makajump no? So yun po, ito po yung isang mga tourist destination dito. So pag pumunta kayo ng Kitsilano Beach, pwede kayong dumaan dito sa Vancouver Maritime Museum. Tsaka pwede din po dito mag-picnic. Ayan. Pwede din po kayo dito mag-jogging every morning. Ayan, nakita sa video, ang dami mga taong naglalakad, nag-jogging. So yung mga aso po dito, mabait po yan. Mabait yung mga yan. Di yan nangahabol o mabait po yung mga aso dito. Saka pag po yung dumumi sa park, yung mga amo nila kailangan pulutin yung dumi ng aso. Hindi pwedeng pabayaan lang nila. So yun yung responsibilidad nila bilang amo kapag yung mga aso niya sa park. So yung mga supot na dala yung mga yan. Kaya kahit na dito tayo, wala tayong makita mga dumi ng aso kasi practice yun. So ayan, so patuloy tayo sa paghahanap ng longest pool. So ayun mga kabok, nahanap talaga namin yung longest pool in Canada. Ayun, 137 meters po yung lapad niya, yung haba. So ayun, close po siya dahil po sa sitwasyon natin ngayon sa COVID. So sumilip lang po kami dito sa, pumatong lang po ako sa upuan para makita niyo yung loob. Ayan po. So tapat nito yung dagat pa rin. Ayan. So ayun po, nakita nyo, pumatong na ako sa bench para makita ko yung taas. Ayan po. So mag-alas 10 na ng umaga. So mag-open na yung clinic maya-maya. So mga bok, dito po tinatapos yung vlog ko ngayong araw. So sa mga hindi pa po nakapanood nung unang video ko, so check nyo po sa playlist ko, andun lang po yun. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please hit the subscribe button and the notification bell para update kayo sa mga bagong videos ko. So please please comment below. So salamat po sa suporta. Bye bye.